Okay, mga kababayan, walang pasakalye, diretso na tayo sa usapan. Alam nyo ba na sa gitna ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, may isang senador ang hindi natakot na magmalaki ng tapang at tawagin ang mga kasamahan niyang lawmakers na ipokritong walang ya. Yan ha? Oo, walang iba kundi si Senador Panpilo Ping Lacson yan, no? Okay, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mainit na baggaan sa politika. Ang matapang na pahayag ni Lacson laban sa mga politikong puro palakpak pero di umunoy puro korupsyon din, ha? Pero teka, hindi lang yan. Susuriin natin ang mga polisiya ni Marcos, ang papel ng House of Representatives at ang mas malalim na isyong hinintay natin, no? Bakit nga ba ganito ang politika sa Pilipinas? Kaya, mga kababayan, lalo na kayong mga OFW sa US, Canada, Saudi, Japan, at iba pang sulok ng mundo. Ha, panoorin ito hanggang dulo, ha? Huwag kalimutang mag-subscribe. Target natin 100,000 subscribers. Mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content na ito para sa mga nasa Quezon City, Davao, Cebu, at maging sa Dubai at London. Ito ay para sa inyo. Let's dive into the political arena, mga kaibigan. Tara na. Kamakailan sa SONA ni PBBM noong July 2025, nagbigay ng standing ovation ang maraming kongresista nang sinabi ni Marcos na mahiya naman kayo sa mga korap na sangkot sa flood control projects. No? Pero si Senator Ping Lacson, kilala sa kanyang ang tama ipaglaban ang mali labanan, ay hindi napigilan ang sarili. No? Sa isang post sa X, sinabi niya, I would like to think that the standing ovation during the President's SONA meant that there will still members, no, of Congress whose hands remain unsoiled by grease money from the graft-ridden flood control projects. The others who also applauded were simply shameless hypocrites. Grabe, di ba? Diretso, walang paligoy-ligoy. Si Lacson na dating hepe ng PNP at kilala na paglaban sa korupsyon ay hinintay ang mga politikong ito na akala mo'y malinis pero di umunoy kasabwat sa katiwalian. Pero teka, bakit nga ba galit na galit si Lacson? Ano ang konteksto ng kanyang sinabi? Balikan natin ang SONA, ha? Si Marcos ay nagmalaki ng kanyang bagong Pilipinas agenda, pero ang flood control projects na dapat ay solusyon sa baha ay puno ng anomalya. Milyong-milyong piso nawawala habang mga Pilipino ay lumulubog sa baha. Ang mga kongresista palakpak pa more kahit sila pa ang mga sangkot, no? Para sa mga kabataan at OFWs, ito ang tanong. Paano natin mapagkakatiwalaan ng mga leader na ito kung puro acting lang ang ginagawa nila sa harap ng kamera? Si Lacson na may track record ng paglaban sa pork barrel ay malinaw ang mensahe, no? Huwag magmalaki kung ikaw mismo ay bahagi ng problema. Kaya naman para sa mga nasa Los Angeles, Riyadh o Hong Kong, ito ang panawagan. Kailangan natin ng mga leader tulad ni Lacson na hindi natatakot magsabi ng totoo. Ngayon, pag-usapan natin si Pangulong Marcos at ang House of Representatives. No? Sa kanyang SONA, sinabi ni Marcos na hindi niya pirmahan ang budget na puno ng pork barrel. Maganda, di ba? Pero teka, bakit parang deja vu? No? Sa nakaraang mga taon, ang administrasyon ni Marcos ay naglungsad ng mga programa tulad ng Para sa Bayan, bigas na mura, na magpapababa ng presyo ng bigas sa kamigin. No? Pero habang ipinagmamalaki ito, ang isyong tulad ng korupsyon sa flood control projects ay nananatiling problema. Ang House of Representatives, mga kaibigan, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, ay todo suporta sa bagong Pilipinas. Pero ang tanong, suportado ba talaga nila ang bayan o suportado lang nila ang sarili nilang bulsa? Halimbawa, ang walang gutom program ay maganda sa papel. Pero bakit hanggang ngayon ay maraming Pilipino ang nagugutom? Ang eGov.ph, ang eGov.ph Servicio Hub na sinasabing magpapabilis ng transaksyon ng gobyerno ay maganda rin sa plano, ha. Pero paano ito maipapatupad kung ang mismong mga kongresista ay di umunoy sangkot sa katiwalian? At si Marcos habang siya'y nangangako ng transparency, ang kanyang pamahalaan ay nahihirapan sa mga isyong tulad ng impeachment ni VP Sara Duterte at ang aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga isyong ito ay nagpapakita ng lalim na hidwaan sa politika.
para sa mga OFW sa Dubai, Singapore at Toronto. Ito ang tanong, paano natin masisigurong ang pamahalaan ay para sa bayan, hindi para sa iilan? Pero wag tayong maging one-sided ha. May mga magagandang hakbang ang administrasyon ni Marcos tulad ng 50% fair discount para sa mga senior citizens at PWDs sa LRT at MRT. Pero ang problema, ang mga ganitong programa ay madaling ma-overshadow ng mga iskandalo. Kaya naman, habang pinupuri natin ang mga positibong hakbang, kailangan nating tanungin, sapat ba ito para takpan ang mga pagkukulang? Ngayon, balikan natin ang sinabi ni Lacson na shameless hypocrites. Ang sakit doon. Ang salitang ito ay hindi lang basta insulto. Ito ay isang hamon na lahat ng politiko na magmamalinis. Pero kasangkot sa katiwalaan, sa isang radio interview napansin ni Lacson ng ibang kongresista ay parang nag-aalangan bago pumalakpak sa SONA. Bakit? Kasi alam nila sa sarili nila na sila ang tinutukoy ni Marcos. Pero teka, hindi lang naman ito tungkol sa mga kongresista. Ang hipokrisya ay bahagi ng ating politika. Halimbawa, noong 2022 elections, sinabi ni Lacson na may dalawang uri ng botante. Ang madaling maloko ng mga pangako at ang mga thinking voters na may kritikal na pag-iisip. Okay, para sa mga kabataan sa Manila, Cebu at maging sa New York. Ito ang hamon, maging thinking voters tayo. Huwag tayo magpapaloko sa mga palakpak at magagandang salita. At para sa mga OFW natin, lalo na sa Saudi, Japan at Canada, mahalaga itong maunawaan. Kayo ang nagpapadala ng dolyar, ang nagpapanatili ng ekonomiya natin. Pero ang pera nyo ba ay napupunta sa tamang proyekto? Ang flood control project sa halimbawa ay dapat nagproprotekta sa mga Pilipino mula sa baha. Pero bakit parang mas lumulubog pa tayo? Si Lacson ay nananawagan ng independent probe na may kasamang mga sibilyan para maiwasan ang whitewashing. Ito ang klaseng transparency na kailangan natin. Ngayon, ilagay natin sa mas malaking konteksto. Ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa mga ganitong issue. Sa buong mundo, ang korupsyon ay isang malaking problema. Halimbawa, sa United States, ang lobbying at political donations ay madalas na nagtatakip ng mga anomalya. Sa United Kingdom, mga political scandals ay madalas ding nauugnay sa budget mismanagement. Pero ang pagkakaiba, sa ibang bansa, mas malakas ang checks and balances. Sa Pilipinas, ang Senado at House of Representatives ang dapat magsilbing check sa isa't isa. Pero kapag parehong may bahid ng korupsyon, sino ang magbabantay? Dito papasok ang panawagan ni Lacson para sa transparency at accountability. Para sa mga nasa Sydney, Dubai, ito ang mahalaga. Ang inyong boses bilang OFW ay may bigat. Ang inyong remittance ay nagpapanitili ng ekonomiya. Kaya ang inyong opinion ay dapat marinig. Kaya naman mag-comment kayo sa baba. Sabihin nyo ang inyong salubin at i-share itong video na ito para marinig ang boses natin. Okay mga kababayan, malinaw ang mensahe ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang hipokrisya sa politika ay kailangang wakasan. Ang kanyang tapang sa pagtawag sa mga shameless hypocrites ay isang paalala na kailangan natin ng mga leader na hindi natakot magsabi ng totoo. Pero hindi rin din natin makalimutan na si Pangulong Marcos at ang House of Representatives ay may mga positibong hakbang tulad ng mga programa para sa mahihirap at PWDs. Ang tanong, sapat ba ito para takpan ang pagkukulang? Para sa mga kabataan sa Quezon City, Davao at Cebu, at sa mga OFW natin dyan sa Los Angeles, Riyadh, Toronto at Dubai, ito ang panawagan. Maging aktibo tayo sa politika. Mag-subscribe sa channel natin. Target natin 100,000 subscribers. Mag-like, mag-comment, mag-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content na ito. Ang inyong boses ay mahalaga lalo na sa darating na 2026 elections. Kaya huwag magpapaloko sa mga palpak, palpak at palakpak na mga kongresista at senador. Maging thinking voter tayo tulad ng sinabi ni Senador Lacson. Salamat sa panonood mga kaibigan I-share ito sa inyong mga kaibigan, sa ating mga kababayan diyan sa Hong Kong, Singapore at London. Comment down below. Anong masasabi niyo sa sinabi ni Lacson at sa mga programa ni Marcos? Sapat ba ang mga ito? Let's keep the conversation going.
Hanggang sa susunod mga kababayan at lagi natin sinasabi, mabuhay ang Pilipinas.